Pupunta ako sa ating next location. Wala na tayong pain. Ako'y mangunguha muna ng ating magiging pamain. Yan, sa tabi lang ng daan. Ito yung mga pamain na nasa surface lang. Nasa halos ibabaw lang ng lupa. Kailangan mo lang siyang kayud-kayurin. Yan. Ito yung mga pain na hindi mo kailangan hukayin ng napakalalim. Sa ibabaw lang siya. Hanap ka lang ng medyo matambok-tambok na lupa. There you go. Ang layo ng narating. Ayan na natin siya. Ipa. Sa ibabaw lang siya halos. Oh. Ihirap kasing nagpupunta tayo sa fishing spot tapos limitado lang yung pain natin. Dito medyo matambok yung lupa. Mas marami dito. Ito yung napaghukayan na ng iba. Mga singaw-singaw lang naman kasi ang turbulence eh. Doon sila nananatili sa mga basa. Balik-balik lang sila. Sisingaw at sisingaw uli sila. Ito yung pinakamadaling hanapin pain. Na pinakamadaling kunin kasi nga sa ibabaw lang sila. Hindi sila yung kailangan pang hukayin ng malalim. Diyan ka lang magbalik-balik sa susunod na panahon. Yan uli. Meron uli sila. Saglit lang, oh. Karami na ako. Pero dadagdagan natin yung pangkukuha para just in case ilakad tayo, bitbit na lang natin, meron na tayong stocks. Sa dalawa, tatlo. Kaso itong pain na to, kailangan magamit mo siya 1 or 2 days. Yung lifespan niya napaka-iksi lang. Ito yung makikita mo, iibabaw siya sa, pag in-stock mo siya, iibabaw siya sa lupa lang. Tapos unti-unti na siyang natutunaw. Pag ito umabot ng 3 days, hindi na siya naggagalaw. Sobrang hinang-hina na po siya. Hindi katulad ng mga kalikid na tinatawag. Kahit 1 week yan, nagagamit natin at nai-stock. Wala na tayong problema sa pain. Ang problema ko na lang, ang perfect spot kung saan tayo magpupwesto ulit at kung saan tayo makakahuli ng isda.